What is up mga boss? At ako po pala si Soy T. At ngayon ay ating iti-test ride itong FKM or Slick 400 ni FKM. Susubukan natin si type niya. Bale, ako po pala ay 5'10". At ganito po ang kanyang kasi 745mm lang ang C-type nito, kaya pasok sa lahat ng Asian height dyan. Ayan, kitang-kita nyo naman, flat-footed po tayo sa dalawa natin pa. Ayan, very relaxed siya. At syempre, max scoot yan. Pwede mong i-lean forward yung paa mo dito at dito. So marami kang choices. Syempre, hindi mawawala sa atin ang sound check ng Slick 400. On muna natin. At hintayin lang natin matapos yung animation at paparinig ko sa inyo ang kanyang tunog. Let's go! Woo! Ganda ng tunog, guys. Sandali lang, lapit natin mic para mas ma-appreciate nyo. Ito po ang kanyang tunog. Siyempre, marami nagtatanong kung kasya ba ang full face na helmet dito sa kanyang underseat storage compartment. Yan, let's go! Negative, guys, ang ating Bell helmet na medyo malaki ang shell nito. Negative siya. Kahit patalikod yan, negative. Half face lang ang kasya sa kanyang underseat compartment. Huwag kayong mag-alala, nakapromo pa lang ngayon ang FKM Philippines dahil ngayon ay may free silang top box na 57 liters na lang yating available. At kasama yon pag nag-avail kayo ng Slick 400 at may kasama pang free half face helmet. Kaya sigurado, kasya ang helmet nyo dito. Huwag kayong mag-alala, guys. Kung gusto nyo palang makapag-avail ng kanilang promo, ay ilalagay ko na lang yung page nila dito. Direkta na lang kayo mag-message sa kanila. Good morning mga boss! At gamit natin ngayon tong Slick 400 ni FKM. So sa mga nagtatanong kung ito ba ay express legal, ipapakita ko ngayon dito sa ating test ride review ang kanyang pros and cons at syempre yung mga brake test, acceleration test, lahat yan ay ating tatalakayin, pati yung mga tarik test, bossing, at kung convenient ba ang motor na to. Samahan nyo ako sa pag test ride nito at chill lang kayo dyan habang nanonood kayo, bossing, at ako nang bahala sa inyo. Let's go! Unang impression ko talaga dito, boss, ay napaka-pogi niya dahil sa kanyang ilaw na ito ay full LED na sa harap at likuran at kasama mo pa ng DRL at may projector lamp sa harapan. So panigurado magbibigay sa iyo ng liwanag yan. At napakaganda rin ang kanyang windshield na nagbibigay sa iyo ng iwas bugbog sa mabibilis na biyahe, or ito yung nagpapaganda ng aerodynamics sa atin. Hindi lang siya adjustable. Samaan mo pa yung side mirror niya na nilagay sa harapan na mas malaki ang inyong point of view, nakita mo yung sa likod mo. Yun yung kagandahan nito. Meron na rin pala tong TFT display na merong kasama ditong analog pa, na meron ditong speedometer na digital na TFT, at meron siyang tachometer sa giliran. So sa kanyang specs and features, panalong panalo ka dito. Wala lang siyang TCS. ABS na po harapan at likuran. Yan yung kagandahan nito. So dagdag safety rin sa inyo. Sa pagmaneuver naman, sa pagkontrol niya, maganda rin yung kanyang kumbaga nakokontrol mo siya kahit papaano sa 200 kilograms. At napakasarap niya talagang i-drive. Solid na siya sa presyo niya, 288 po pala to, 1,000. Sa mga naghahanap po, ito po ay available sa lahat ng FKM dealer dito po sa may Angeles. Meron na po dito sa may Pandan Road. Hanapin nyo lang po yung FKM Angeles, search nyo lang po yan at kikita nyo na sigurado yan. Panigurado, garantisado. At ngayon mga boss ay susubukan naman natin yung kanyang acceleration from 0 to 60. Wala tayong top speed dito, acceleration lang ang gagawin ko dito. Let's go, 0 to 60. Kitang kita naman sa ating panel gauge. Let's go. Kaya niya, di ba? Napakada rin ang kanyang torque. Brake test naman tayo ngayon. Unahin natin yung harapan, pagkatapos yung likuran, tapos sabay natin yung dalawa. Let's go. Unahin natin harapan. Pangatlong poste, stop tayo. Napakaganda na kanyang stopping power sa harapan, so hindi siya naglalak kasi meron tong ABS. Subukan naman natin sa likuran, guys. Ito sa likuran naman, napakaganda rin na kanyang braking system, adjustable din po to. Ayan, nakikita niyan, adjustable yan, 1, 2, 3, 4, pwede siyang i-adjust. Sa likuran naman, let's go. Gumana ang ABS, pinitik-pitik niya ako. So hindi siya biglaan nagbe-brake, yung biglang naglalak talaga. Ito kaganda nito talaga, mayroon siyang ABS. Ngayon naman ay ating susubukan ang kanyang front and rear. At sa pagmaneuver naman nito mga boss, tingnan nyo naman, di ba? Napakaganda niya ring i-maneuver. Basta nakuha mo yung dead center nito, all goods in the hoods na to.
Susubukan naman nating ipreno from both side ang kanyang front at ang kanyang rear. Let's go, bossing. Gumana ang ABS, so all goods. Ang ganda ng preno nito na nagbibigay talaga sa iyo ng magandang stopping power. Sa mga nagtatanong kung anong gawa ito, ito po ay made in China. Gawa ito ng FKM. Pero huwag kayong mag-alala, sa kanilang mga parts ay meron silang dumarating dyan. Talagang kumpleto yan sa parts, huwag kayong mag-alala. Ayan, makikita nyo itong warehouse nila. Bibigay ko yung kanilang hotline para sakali pwede kayong mag-online order. Kumbaga sa mga online app, pwede nyong i-order ay yung mga parts. At tatawagin nyo lang tong hotline na to, bibigay nila sa inyo yung link. Vibration naman ng motor ay manageable kahit papaano, nakikita nyo naman. So all goods, single overhead cam. Ito ay 4 bulbs, kaya maganda yung bigay nitong power, liquid cooled. At napakaganda talaga ng binibigay nitong power sa kanyang torque na talagang pagbibigyan kanya sa kada overtake mo. Yan po yung vibration nya. So manageable naman po yung vibration natin. Kitang-kita naman natin. Uy, police, highway patrol. Uy, highway patrol, Bucor. Boss, Tom, boss. Boss, tignan nyo sa maneuvering, sa cornering. All goods din siya, diba? Ibibigay niya sa'yo yung magandang korbahan din dito. So, very responsive siya. Napaka okay na okay talaga itong motor na to. Guys, so panalong panalo ka na sa presyo niya. 288 ulit po, sinuulit ko sa inyo. At syempre, ititest natin siya sa express ba, kung legit ba tayo makakapasok sa expressway. Dito po sa amin sa Clark ay meron po tayong papasukan na expressway. May cash lane pa naman sa ngayon, wala pa kasi siyang RFID. T-Flex lang ang meron niya. At dito meron tayong papasukan para makapag expressway gaming tayo, mga boss. So expressway gaming, yan yung isang kinukonsider ng mga gustong unang pumasok sa pagmumotor na naka big bike. Syempre, kahit sino naman gusto ma-experience na makapasok sa expressway, mga boss, di ba? Mas masarap talagang magmotor nang nag-e-express ka, boss. Mararamdaman mo yung hangin, no? Pero pagpapasok yung expressway pala, ito po pala ay dapat nasa MOS. Ayun, no RFID, keep right lang po yan. Yan. Tapos, i-click nyo lang to. Pipindot kayo dito. Bibigyan kayong ticket nito, guys. Sa mga ano to, wala pa masyadong experience. Tapos hintayin nyo yung go. At rekta na po tayo. Pwede na tayo. Ito po ay expressway, no? Papunta rin po to ng Baguio. Kung gusto nyo pumunta ng Baguio, ay ito'y konektado sa T-Flex. At alam nyo ba, pag pumapasok kayong expressway, ay hindi mawawala yung mga ganitong korbahan. Yan, no? Banking test. Diba? So, pampagising ng diwa, bossing ko. Yan yung ginagawa nitong expressway test na to. Ayan, kita nyo. So, dito, open na tayo dito. At may limit dito na 180/60 na kailangan natin sundin. And NLEX. Pero tayo ngayon ay mag-exit lang sa Mabiga. 10 piso lang yun, boss. Nasa Mabiga na ako. Ayan. So, dito may speed limit. Nakikita nyo yan. Meron tayo ditong 100 speed limit. So, dapat natin sundan yan para hindi tayo abala. 70 lang ay takbo ko, 'di ba? Ayos pa. Oh, 'di ba? NLEX gaming, boss. Legit na nasa NLEX na tayo ngayon. Napaka ano nito, napakalaking bagay talaga. Sa halaga niyang 288 ay makapasok ka sa expressway. Sino bang nagmomotor ang hindi nangarap makapasok sa expressway, 'di ba? Dito walang tricycle na biglang lumiliko at walang lumilipat na daan kasi diretso lang to, boss. Kumbaga talaga pampabilis ang biyahe natin. Dito papasubik ka dito sa kabila, no? Tapos dito naman NLEX. NLEX lang tayo, bossing. Kitang-kita nyo naman. May mga sinusunod lang tayo ditong mga reduced speed. Kailangan natin sundin yan para iwas abala. Yan, 40 lang daw. Laylo tayo, boss. Sa nagtatanong, ha, legit na express legal to. Nakita nyo naman, nakapasok tayo dito. At pwedeng ka na talagang mapabiyahe sa Manila at sa ibang lugar. Kung tinatangay tayo ng hangin, hindi tayo, boss, ha. Sa mga nagtatanong, baka sabihin nyo, yung hangin sa expressway malakas ba? Malakas siya, boss, pero dito sa timbang niyan 200 kilograms ay hindi ka basta-basta maaalog. Ang kagandahan nito ay max coot pa, very comfort pa sa ating pagdadrive. Kaya panalong-panalo talaga to, guys, no? Alam niyo naman si Boss J Katagumpay, meron na siya nito. At sinasabi niya naman, napakaganda daw talaga nito. Legit talaga, bossing, no? Legit na maganda talaga ito. Yan ang sabi nila.
Yun o, na-ticket lang yung mga yun. Dito, payout na tayo dito sa Mabiga. So sa Mabiga, lalabas na ako ng Mabalacat at itetest naman natin yung kanyang city driving or sa mga traffic na lugar, guys. Let's go! So susundan mo lang to, keep right lang po sa mga walang RFID, no, boss? Lagi lang po natin susundan yan. So meron pa ako 10 piso dito. 10 piso lang, no, sir? Ito po, boss. Thank you, boss. 10 piso lang pinahid ko, di ba? Nasa Mabalacat na tayo. Ayos, very convenient, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, pag nag-express gaming tayo, o di ba, lalabas ka na ng Mabalacat. Ito yun, di ba? So naiwasan mo yung traffic sa doon sa stoplight. At kung ikaw ay galing, yan o, 10 piso lang binayad mo, guys, nasa labas ka na ng highway. So panalong panalo talaga to, guys. Sinasabi ko sa inyo, sa presyo niya, legit na mura at talagang magagamit mo. At ngayon naman ay ating susubukan sa traffic gaming. Pasensya na bossing sa bosses ko, ha. Medyo lata tayo dahil sinisipon tayo, boss. Pasensya na po. May sipon tayo ngayon. At uso ng sipunin ngayon. Dito traffic gaming, guys. Masusubukan natin. Kaganda kasi nito pag gusto mong overtake. At kaganda rin niya, tingnan mo, bilulumi ko yung ano, kaya natin magpreno. At ito yung talaga yung gusto ko sa kanya, yung torque niya, na binibigay talaga yung kada gusto mo, 37 Nm of torque yan sa 6,000 RPM. At talaga makaka-overtake ka ng gusto mo. O, diba, guys? Yan yung sinasabi ko sa inyo na single overhead cam man siyang nasasabi, pero with the 4 valves yan, at talaga naman very convenient siya sa pag-overtake, lalo na kung city driving ang gagamitin nyo. Okay naman kung gusto mo overtake, diba? Pinagbibigyan ka niya, walang problema. At di rin siya mahirap i-drive, i-maneuver kahit 200 kilograms. Kasi naman, pag nakuha mo na yung dead center talaga ng ating unit or motor, ay madali na lang sa iyo ang buhay-buhay sa pagliko-likuman yan. Hindi ka na mahihirapan. Kahit tayo ay maipit sa traffic, okay din siya, oh, di ba? Sama naman natin pag-usapan ng kanyang specs na and features niya. Meron po pala siyang TFT display sa harapan, na meron po siyang tire monitoring. Samahan mo pa ng keyless na automatic na mag-a-alarm yan pag ginalaw mo ang susian nang wala ka sa kanyang malapit o yung susi mo malayo sa'yo. Yun yung kagandahan nito, keyless pa siya, guys. At samahan mo pa ng ABS ang harapan at likuran. Panalong panalo ka na sa features nito, mga guys, no? Talagang solid na kahit papaano sa 288. Unang-una dyan, kinukonsider, di ba? Yung express legal ka. Para naman sa nagtatanong sa konsumo sa gas, lalo na kung ikaw ay magsi-city driving, ito po pala ay may average daw na 27 kilometers per liter, or depende sa inyong pagdadrive, guys, no? Siyempre, nasa inyo pa rin yan kung paano kayo mag-throttle at throttle hobby nyo. Yun guys, nasa inyo pa rin. Sa 13.5 liters na tank capacity, tapos 27 kilometers, pwede ka na lumayo dito. Mas makakatipid ka kasing gas kung rektahan ang biyahe mo. Yung diretso lang siya. Sa init na makina, hindi mo siya mararamdaman. Dito yun sa likuran, kaya all good siya dito. Tapos pwede mo pang i-lean forward yung paa mo. Yun yung kagandahan nito. Yan, traffic dito, guys. Kita nyo naman, kahit pa paano moving, ay controllable naman natin siya. Hindi tayo nahihirapan. At kayang-kaya nating i-manage. Sa mga first time beginner na magbabike, medyo magbibig bike, mag-a-adjust lang talaga kayo dito sa weight. Pero pag nakuha nyo ng weight, dire-diretso na yan, guys. Kung experiencado na rin kayo sa pagmumotor, kayang-kaya nyo na to, guys. Diba? Traffic na maneuver natin, very basic, guys. Sobrang solid nito. Tapos kita mo agad sa likuran, no? Diba? Maganda nito kasi malaki, maganda yung side mirror niya, Yung torque talaga, guys, napaka-solid yung torque nito. Ito talaga yung nagustuhan ko dito. Biniyahe ko na rin ng ilang beses sa Manila to. Talagang natutuwa ako dito sa performance ng ating Slick 400. Ano talaga pasok sa budget mo, di ba? Wala ka na halos hingin pa. Ang gulong niya ay maganda rin ng kapit. Ito ay CST tires at 14 sa harapan, 13 sa likuran. So napakaganda rin ang kanyang pagka-blend dito sa gulong. At syempre, number 1, meron siyang tire pressure na mamomonitor mo ang inyong gulong dito. Alalaman mo kung ito ay kulang sa hangin or sobra sa hangin na. Malaking bagay yan, guys, lalo na kung kayo ay mahilig mag-travel. Syempre, iwas abala yan, guys, pag meron kayong ganyan tire monitoring. At syempre, nandito na sa kanyang screen. Meron siyang bar, meron din siyang PSI. Ngayon naka PSI siya, di ba? Astig!
Para sa kanya suspension ay napakaganda rin, no? Kahit pa paano ay naka twin suspension ka kasi sa likuran, sa harapan naman ay telescopic na nagbibigay sa iyo ng magandang play sa kanya. So all goods siya kahit pa paano, guys. Kung nagtatanong kayo kung ito ba ay matagtag sa biyahe, hindi siya, guys. Sobrang solid nito sa kanyang presyo, no, guys. Panalo ka talaga dito. Ano, medyo hindi nakagandahan yung daan dito. Ano, uneven road na, pero yung tagtag niya ayos lang, boss. Hindi siya masakit sa katawan. Kaya sa mga long ride or kahit sa city driving, hindi ka kasi, mga scooter naman ganyan talaga, very comfort siya. Baka napapaisip kayo, guys, kung pwede dito sa Baguio. Dito meron sa amin parang medyo Baguio feels. Dito sa may New Clark City, sa may Socobia Bridge, guys. Ito, nakikita nyo daan na yan, medyo kurbahan. Incline yan, boss. Mataas yan, taas likuan, diba? Mabibraking natin to dito. Napakaganda dito, guys. Dito yan sa may New Clark City. Tapos yung suspension niya, napakaganda ng play kasi hindi pa fully 100% dito. Ayan o. Kaya niyang umarangkada ng 73 sa akyatan. Guys, akyatan to, sinasabi ko sa inyo. So warm up na to kung pupunta kayong Baguio. All goods to. Labas mo dito, kapas. Tingnan mo ang bubungad sa'yo, guys, oh. Napakaganda. Wow, what a view. Diba? Sobrang solid yan, guys. Oh, guys, oh, tirik yan, oh. Mamaya balikan natin yan, ha. Mag-u-turn na ako dito para i-direct test natin. Guys, oh, tingnan nyo. Diba, kaya-kaya yung braking system, kaya-kaya niya. Kung Baguio feels, look at that view. Magmumotor ka tapos, diba, napakasarap niya, nakaka-relax yan, guys. Look at that view. Napakaganda. Nature, guys. Dito yan sa may New Clark City, guys, pala, sa mga nagtatanong. Ganda na, ha. Lalo nasa taas tayo kanina. Open dito, guys, tignan mo, kahit rektahan. Medyo iilan pa lang yung mga dumadaan dito. Hindi pa ganon karami, guys. Ano, napakaganda, diba? New Clark City, napakaluwag. Yun nga lang, ano lang dito, pag nasiraan ka, GG, guys. Kasi iilan lang ay dumadaan. Medyo nagawa na kahit pa paano, ha. Diba, guys? Napakaganda. Oo, diba? Tarik test, kayang-kaya niya. Tignan mo pababayan, mamaya babalikan natin yan. Mas para tarik yung akyatan natin. Ngayon, guys, papa-experience ko sa inyo yung pinaka-tarik na daan dito sa amin sa may New Clark. Hindi pa tayo makapag-Baguio ngayon, pero ito, paparanas ko sa inyo. Yan, nakikita nyo tong, ano, guys, tarik na yung daan na yan. Pero kayang-kaya ni Slick 400, guys, oh. Yung arangkada niya hindi nagbababa yung power, ha. Maganda nito. Yung power niya maintaining pa rin. Walang beaten, oh. Sa likuan, guys, maganda rin yung kanyang ano, turning radius. Oh, guys, di ba? Likuan yan. Kahit banking test, all goods din siya. Napakaganda dito sa amin sa Clark, guys, no. Tarik test, mas matarik yung akyatan natin mamaya doon. Kita nyo yan, guys, oh. Di ba yun yung daan? So tarik test, kayang-kaya ng Slick 400 yan. Automatic. Oh, sarap ng arakada niya, guys. Yun lang, hindi ko na napansin, nag 100 na pala tayo. Yun yung ano sa mga big bike, no, guys, yung hindi mo pansin, mabilis ka na pala. Yan, guys, so tarik yan, oh. Babalik tayo dyan. Alright. Oh, tignan nyo, tarik na tarik yung daan dyan, guys. Ako na nagsasabi sa inyo na kayang-kaya ng Slick 400 kahit sa mga matatarik na daan. Oh, tapos uneven road pa dito. Ibig sabihin, hindi pa 100% yung sementado. Medyo matagtag pa yung biyahe, pero yakang-yaka na kanyang suspension. All goods in the hoods. Yung torque niya, guys, talagang hindi niya binibitawan. Napakaganda naman nito. Napakabait. Yung bubungad sa inyo dito sa Clark, oh. Gravity. Ganda, guys, oh. Diba? Iba talaga pag nakakita ka ng ganyan na view sa ating kapaligiran, guys. Napaka sarap sa feeling. Para sa kanyang pros and cons na aking napansin habang ginagamit ko tong Slick 400. Para sa pros, unahin natin, meron na itong TFT display at samahan mo pa ng tire monitoring. ABS na rin ang preno ito sa harapan at talikuran na magbibigay sa'yo ng magandang power. Keyless na merong anti-theft alarm system na iwas nakakaw ng mga kawatan. At syempre, express legal na yan. Sa presyo niyang 288, talagang panalo ka! Para sa kanyang cons na aking napansin, umiinit ang heat guard niya kasi bakal. Mainit ang underseat storage niya, lalo na yung side fairings niya pag marami kang nilagay na karga. Yung fuel cap rin, di agad nagbubukas or di siya responsive.
Siguro ito lang yung kulang sa kanya, TCS para sulit na sulit. Personal ko lang napansin ito sa loob ng ilang araw kong paggamit dito. Huwag nyo sana masamain dahil alam naman natin na walang perpektong motor. At dito ko na lang po itatapusin ang vlog na to. At narinig nyo naman yung mga aking komento, ay ito ay personal review lang mga boss. Maraming salamat sa FKM Philippines ulit sa pagpapahiram ng inyong unit, na sila Boss Angelo, sila Ma'am Daireen, Boss Mon, Boss Johnny, at sa lahat bumubuo ng FKM Philippines. Salamat sa inyong pagtitiwala at pagpapahiram sa akin ng Slick 400. At sobra akong na-amaze sa pinahiram yung motor na to. At sa lahat po nang nagtatanong kung saan po meron available FKM Philippines, i-search nyo lang po tong FKM Philippines na page, nilalagay ko dyan. At pwede po kayo magrekta ng message sa kanila para malaman nyo kung saan meron available na FKM. SRP po ulit ito ay 288,000 at pwede ka na sa expressway guys. Legit guys, sa mga gusto maka-experience ng express, diba, panalo na yan. At sa mga susunod pa nating video, sa mga iba pang mga test ride, sana nagustuhan nyo. At kung may gusto man kayong i-comment or i-correct dyan, welcome na welcome po kayo. Pasensya na guys, personal ko na review to. Maraming salamat, ingat kayo, ride safe!